Hello guys! Welcome back to my channel at long last! Ito na po ang video! Payayamanin ko kayo sa stock market. Gagawin ko kayong lahat na millionaire. Stay tuned! Welcome back! Ayan, payayamanin ko kayong lahat stock market. At ito po ay isang reaction video sa nabasa ko po sa aking comment section. Ang sabi sa akin, wala na, marami pang satsat kasi nagtuturo ako paano magbasa ng financial report. Ito ang sabi niya, wala na maraming satsat. Sabihin mo na lang anong stock ang pwedeng bilhin na nakikinig sa iyo. Yung kikita sila kahit na rising ang inflation, bigay ka ng particular stock. Tapos kung tumaas in the end, edi may comment sa'yo na magaling ka sa stock market or matalino ka talaga sa stock market. At buting tingin po natin ang comment po na to. No? Hindi ko po binabash ang aking commenter. Actually, I'm so grateful po sa question po na to. This is a very, very good question. Salamat po Kuya Gilbert Trello sa iyong question po na to. Kasi po, napakagandang lesson po ito sa maraming investor, lalo na po sa mga baguhan. Kasi po kahit po ako, ganito po ako mag-isip nung araw. At alam ko po, marami po sa inyo, lalo sa mga beginner, ganito din po tayo mag-isip. Ibigay mo na sa amin. Ano ba magandang bilhin? No? Straight to the point na gusto ko yumaman. Matalino ka ba? Yan, ganyan. Tira-tira. Alright, so in 2007, konting history lang po. No? In 2007, dito po ang first time naka-encounter po ako ng stock market. Kasi dati hindi po ako marunong nito no? So may office mate po ako, no? Na nakikita ko po, very, very active siya sa stock market. Nag-trade po tayo siya sa stock market. So I was so desperate na nagpapaturo ako sa kanya. Humingi ako ng tips, no? Ano ba magandang pasukin, no? Pero medyo madamot itong office mate na ako tinuturuan, no? Well, anyways, after a few months, nakausap ko yung high school classmate ko, no? Na naging nagtrabaho pala siya sa isang brokerage. At noong nagtrabaho siya sa isang brokerage, no? Gumawa siya on the side, no? I think sideline niya to, gumawa siya ng sarili niyang fund. At kami po mga kaibigan po niya, mga kaklase po niya nung high school, mga kaibigan, close friends niya, nag-pull po siya ng pera at alam ko, umabot po ng ilang milyon, no? Yan ang pull niyang pera. At sa akin, pinasok ko po ang pera dito ay 50,000 pesos. Ano ang nangyari? Kasi magaling po itong kaibigan ko. Matalino po ito nung college. Schoolmate ko to nung college, nung high school. Napakatalino. Ano nangyari after a few months? Wala na po kami narinig sa aming classmate at wala na rin po ang pera po namin. Buti na lang sa akin 50k lang kasi alam ko yung ibang kaibigan ko po, no, nasa milyon na nawala po sa kanila. Hindi namin alam nangyari hanggang ngayon. Hindi namin alam kung nasaan po siya. And yun na po, no? And then, tumagal ng ilang taon bago ako bumalik ulit ng stock market in 2013, no? Sobrang hype po kasi ang stocks. Kasi ito po nung naka-recover na po economy sa buong mundo, hype po ang stocks. Doon po ako na-inganyo magbukas ng Call Financial, no? And then, ang tingin ko po kasi sa sarili ko, napakatalino ko kasi magaling ako sa school, matalino ko, confident ako, kayang-kaya ko to, yayaman ako, tatalunin ko kayong lahat, kaya ko kayong lahat, no? Alright. And nangyari, in the end, ang pinractice ko po ay hula-hula investing. Una, ito mga pinaggagawa kong kalokohan ng araw. Nag-invest ako sa stocks ng mga malaki yung ibinagsak. Talagang bagsak. Kasi iniisip ko, ay bottom na to. Aangat ito, bibiling ko na to. Kasi ang laki na ibinagsak, babawi ito. Ayun, ano pa, nag-invest ako sa stocks na. Kasi may mga brokers po no, na nagsasuggest sila, ito, ginito kalayo, ito sa value niya. Ito yung value niya, ang taas-taas. So, ito yung price niya ngayon. Ito, 45% upside, 60% upside. Yun ang pinagagagawa ko. Hinanap ko yung mga matataas ng upside. Doon ako invest kasi iniisip ko, undervalued, no? Alright. And naghanap din po ako ng kung ano-ano pang stocks na recommended sa kung saan ang foro na pinaghahalukat ko, no? Diyan sa mga kung ano, tipid PC, yung mga uso ng araw, mga Pinoy Exchange, kung saan ako naghahanap, website, forum ng mga tips, ganyan, at dyan pasok ng pera. In the end, ano nangyari sa akin? After 5 years of investing from 2013 to 2018, wala, break even po ko after 5 years. Kasi si MPH lang ang kumita sa napili ko po. Actually, chamba lang si SMPH, no? Basta nilagyan ko lang siya ng pera, dumoble siya.
Then yung ibang stocks ko, lahat talo, kakahula-hula investing, lahat talo. What a waste of time and money. Kung nag-time deposit na lang ako, sana mas maganda pa ang nangyari po sa akin, no? At pag-usapan naman po natin ngayon ang technical analysis. Marami pong kaibigan na nagte-technical analysis mula noon hanggang ngayon nagte-technical analysis, no? And halos po sila, karamihan po talaga sila when I get a chance, tinanong ko sila lahat, mga kaibigan ko, no? Kamusta ang result after years and years of doing technical analysis, no? Halos lahat po sila isa sinabi sa akin, yung mga sumagot po sa akin, no, after 5 to 10 years of active trading, no, most of them umayaw na po sila kasi break even lang, walang kinita after 5 to 10 years. Minsan panalo ng malaki, minsan talo ng malaki, minsan panalo, minsan talo. Pag sinuma total mo, wala rin daw po nangyari. Karamihan po sa kanila, yun na nangyari sa kanilang portfolio, no? Kasi po para lang po sa akin po, no, para po sa akin, hindi po ako hater or basher ng technical analysis. Technical analysis works. Hindi po ako against ito. Gumagana ang technical analysis, no? Kaya lang para lang po sa akin, ang opinion ko po dito, kikita ka po dyan kung sobrang galing mo. Kung sobrang galing mo sa technical analysis. Pangalawa, kung meron kang tamang data at complete na data, no? If you are a mediocre technical analysis person, which is karamihan po sa atin, mediocre lang po tayo, malaki po ang chance hindi po magiging worthwhile at hindi po magiging maganda ang resulta po nito. Actually, may mga nagko-comment po sa ating mga videos, so mga dati sila nagte-technical analysis. Ngayon po, bumalik po sila ng fundamental. Ngayon po, nagdi-dividend investing po sila. And iba po kasi ang kaso ng professional traders sa trabaho ko po, no? Mga kliyente po namin professional traders, iba pong kaso po yan, kumikita po yan kasi po iba po ang real-time information na nakukuha po nila na hindi po natin nakukuha, tayong mga ordinaryong nilalang hindi po natin nakukuha, no? So my investing results, ako po personally po, no, hindi po ako nag-technical analysis kasi, no, hanggang hula-hula investing lang po, hula analysis, no. Nagbago lang po talaga ang result ng investing ko nung nag-aral ako ng fundamental analysis. Doon po talaga nagbago ang lahat, ang resulta at nagkaroon ng kulay ng aking buhay, no? Lahat ng podcast, lahat ng video sa YouTube, lahat ng libro na may kinalaman kay Warren Buffett at mga nagpa-practice ng value investing, sinunda ko po, pinagbabasa ko, pinanood ko lahat, pinakinggan ko lahat, no? Matraffic sa MRT, pumila sa MRT, ay nako, kahit anong mangyari sa EDSA, yan talaga, basa lang ng basa, kinig ng kinig, nood na nood, at ikinonsyon po natin lahat, you know? Ayan, doon po talaga, doon po nagbago talaga ang buhay ko. And I still commit mistakes po, no? From time to time, I still commit mistakes, no? Pero hindi na po ganun kasama as before. Hindi na po ganun kasama, no? Mas maganda na po ang result po ngayon, no? Kaya lang po ako actually natatalo po recently in my own experience po, no? Kaya po ako natatalo po ngayon, no? Recently, kaya may mga ganun kasi yung emotion pa rin, no? Kasi minsan yung puso no? Kaya hindi utak, puso minsan ang gumagana, minsan nauuna yung excitement bago yung caution, bago yung alam mo na yun, bago yung utak, bago yung rationality. Yan talaga ang kalaban po ng mga investor, no? So what is the point? Ang dami mo sat-sat. Sabi ng commenter natin, ang daming sat. These are my learnings na gusto kong ituro po sa inyo, lalo na po sa mga beginners po sa stock market, no? Kasi ang sabi po niya, no, may another comment na naman po siya sa video ko po, no, hindi ka nakikita sa PSE ngayon. Reading annual reports and financial statement of listed companies, no, lumang approach na raw po, hindi na relevant at nakakaubos ng oras. Okay, very very important. Hindi lang po siya nag-iisip po nito. Marami pong tao nag-iisip po nito na sayang ng oras magbasa ng annual report, sayang ng oras tingnan ng fundamentals, napaka-aksaya sa oras. Ito po ang response ko po dyan, no? Para po sa mga newbie investors, please po, no, makinig po kayo mabuti. Kapag kayo po, no, nagte-trade ka o nag-i-invest ka sa stock market, at hindi ka marunong sa fundamentals, nag-i-invest ka or nagte-trade ka ng hubad. Para kang hubad, para kang naked. Ang mga magagaling po, no? Ang mga traders po, no? Ng mga professional traders po, hindi po yan nagte-trade ng walang fundamental.
technical and fundamental, at least pinagsasama po nila yan. Kasi pag wala ka po niyan, ubad ka. Para kang bumibili, no? It is true na time consuming po magbasa, no? Time consuming magbasa ka ng reports, no, about businesses, no? Pero mahirap po pag wala kang alam. Time consuming po yan, pero you don't have business. Hindi ka dapat nag-i-invest, hindi ka dapat nag-trade ng stocks kung wala kang alam sa fundamental. Don't touch it, no? Kasi para kang bumibili ng pagkain sa grocery na hindi ka nagbabasa ng ingredients. Hindi mo binabasa ang ingredients, hindi mo binabasa ang expiry. Lamon ka lang ng lamon. Hindi mo alam ano nilalamon ko. Bili ka ng bili ng stock, hindi mo alam ano ang binibili mo. Yan ang ginagawa mo kapag wala kang fundamental. Number 2 po, no, na gusto ko po ituro sa mga newbie investor, do not follow others. Kaya ko po, wala po kung ganong intention po sa inyo na sabihin sa inyo kung ano ang dapat ninyong bilhin. Hindi po yan ang intention ko, kasi ang number 2 rule, don't follow others kung ano ang binibili ng iba. Anything financially related po, binibiling ko po sa inyong lahat. Anything na financially related, pinuputakti po yan ng mga opportunistic na pating. Pinuputakti po yan ng mga buhaya. Marami po opportunistic na tao po sa buong mundo kasi pera po ang pinag-uusapan. So wala ka pong pwedeng pagkatiwalaan. Mag-iingat po kayo kay broker mo, kay advisor mo, kay poging YouTuber tulad ko. Mag-iingat po kayo. Wag pong basta-basta tiwala ng tiwala sa naririnig po natin. You can only trust yourself. You can only trust yourself. Pag yan pera na po ang pinag-uusapan. Mahirap, pero you have to educate yourself. Wala na pong ibang paraan kung paano mag-invest but to educate yourself. Number 3 na gusto kong ituro sa inyong lahat, hindi po patalinuhan ng investing. Bakit? Kasi pag iniisip mo na matalino ka, mas prone ka na maging mayabang, mas prone ka sa harsh decision, mas prone ka sa emotion. Kasi may gusto kang patunayan nagmamatalino ka no? So, and also napipigilan po ang learning. Pag nandun, pumapasok ang pride po sa atin, no? To be a good investor, humility is a big factor. Hanggang ngayon po, the greatest investor of all time, Warren Buffett, napaka-humble po niya sa investing. Ano sinasabi niya? Hindi ko naiintindihan yung stock na yan. Hindi ko naiintindihan yung stock na yan. Hindi ko naiintindihan yung industry na to. Humble po niya. And always be a learning machine. Yan ang laging sinasabi po ni Charlie Munger. Mag-aral ka na, mag-aral na, mag-aral na, mag-aral. Kahit po ako, noon, talagang pinag-aaralan ko kahit sinasabi na mas bata sa akin, kahit mga Gen Z, nakikinig po ako sa kanila kasi gusto ko pong matuto, no? Okay. Number 4, chasing high returns is wrong. Kapag ikaw po nakafocus ka sa kikitain, saan malaking kita, saan maganda, saan malaki, saan malaki, saan malaki, saan yayaman, saan yayaman, tapos ka po dyan. Ang pinaka-basic po sa value investing, pag hindi po kayo familiar sa value investing, pag sinundan niyo po ang mga great value investors po, no? Legendary value investor po, hindi po ang unang tanong mali po. Pag ang unang tinanong ninyo sa sarili niyo, saan ka kikita ng malaki, mali po yan, no? Ang dapat tinatanong po ninyo unang-una, saan ako hindi malulugi? Risk management po ang number 1. Risk management po muna ang number 1. Kasi ang sabi po ni Warren Buffett, there are only 2 rules of investing. 1, don't lose money. Number 2, don't forget rule number 1. Huwag kang malulugi. Huwag kang maglulus ng capital. Risk management po. Yan po ang una. Ipo-protect mo ang downside mo, no, bago ka magpakawala ng pera. Hindi po kikitain ang una mong iisipin, yung downside agad. Protection against downside. Make sure you are confident na hindi ka malulugi. Bakit? Bakit importante po yan? Kasi kung wala kang downside sa investing mo, no, anong mangyayari? Kung walang downside, hindi bababa ang investing mo. O hindi bababa ang investing mo, ano ang direksyon ng portfolio mo? Isa lang ang direksyon ng portfolio mo. Pataas lang. Pataas lang po. Kaya nga po nauuso ang dividend investing kasi napaka-defensive po nito. At ang direction po talaga na inaasam-asam natin as dividend investor ay pataas. Hindi mo lang alam kung gaano kalaking kikitain mo, pero alam mo naman hindi ka bababa
aangat ka lang ng aangat. No? But if you focus kung sa kakikita agad, mauuna po ang excitement po sa iyo. At hindi mo nasusundan ang sound logic of investing. No? And in summary, dito po natin tatapusin po na to. Hindi ko po goal ituro sa inyo kung saan kayo yayaman or ano dapat ang bilhin ninyo. At hindi ko po goal na i-prove sa inyo na magaling po ako. Ako po isang syunga-syunga rin po katulad po ng maraming tao. Gusto ko lang po matuto. Alright? I am here to help you equip yourselves to be a better investor and make smart decisions on your own po, no? And in summary lang po, no, stock market is a very dangerous place. Wala ka pong alam. So hindi po ba pwede na hindi ka marunong ng fundamental? Very dangerous po ang stock market. At kung sino man ang nagsasabing hindi totoo na dangerous place ang stock market at pwede ka mag-stock market na hindi ka marunong ng fundamental, hinahamon kita. Ilagay mo sa stock market ang 90%, 95% ng kaperahan mo at huwag ka mag-aral ng fundamental. Gawin mo yan. Hinahamon kita. Tingnan natin kung saan ka makakarating. At hanggang doon lang po ang ating kwentuhan. Basahin nyo na lang po ang aking mga disclaimers. Salamat po sa nag-comment po. Thank you so much. Dahil po sa comment po ninyo, no, may content po ako. Alright. Okay. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Comment na po. Kwentuhan po tayo sa baba. God bless po sa inyo. To God be the glory. Bye-bye.